Ah, Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode na sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. BP Sara, hindi raw po tatanggalin ni PBBM. Dalawa lang po 'yan, no. Hindi po siya kinaya ni First Lady. Grabe. May paninindigan na si PBBM, hindi na sunod-sunuran. Mamaya po babalita natin yan. Pag-usapan din po natin ng si Pampilo Lacson sa interview niya po kay DJ Chacha at saka kay Ted Filon ay meron pong binulgar, no? Dati na pala yung mga insertion nitong mga taga-HOR pero yan daw po. Okay na. Yan daw po ay anong tawag doon? Mas pasensya na kayo, pangit pa yung hindi ako marunong magtanggal nung watermark. Pero nakalimutan ko na yung sinasabi ko. Pag-uusapan natin lahat yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Bago po yan, ngayon po, ang dami pong question sa X, ang dami po nagtatanong. Kumusta na po yung biggest hole ng drug sa history, no? Bakit po biglang tumahimik, Mr. President, at saka sa mga inampalan, PDEA? Bakit po ito po ay supposedly ay napakalaki pong achievement ng ating Pangulo? Pero bakit po bigla kayo natahimik, no? Wala na pong nag-uusap. Ano po 'yan? Ang tanong po namin, yung driver po ba nakakulong pa o laya na? Meron po ba tayong lead para po makuha kung sino po itong mga mastermind nito? Wag po nating kasanayan na lilipas din yan. Mahirap pong ugali yan na lahat na lang pinalilipas natin, no? Mr. President, bakit parang tahimik na kagad? Sa pinakamalaking pagkakahuli ng droga sa Pilipinas, sa kasaysayan po ng Pilipinas, bakit po biglang-bigla kaya, no? Ano po ang nangyari? Meron na po bang gusto nyo na po bang ibaon sa limot katulad po ng mga ibang suliranin natin? Ito po ba ay pag-amin na hindi talaga totoo? Gusto po naming maliwanagan. Ano po ang nangyari dun sa nahuli? Mahirap po yan. Baka makasanayan po natin na makakalimutan din yan. Okay, pag-usapan na po natin to, no? Ang dami po nanawagan, tatlong opisyal, 2 mayor, tsaka 1 congressman, no? Nanawagan na resignation. Sabi ko, eto pong resignation na to, hindi na po kinagat, hindi na po kinaya ng mga politiko. Bakit po? Tatakbo po sila eh. Malapit na po yung eleksyon ng 2025. Hindi po nila poproblemahin, no? Kung gusto bang mag-resign, mahirap po yan. Natuklasan na po ng ating mga politiko na very popular pa rin si BP Sara Duterte. No? Hindi po maitatanggi na very popular. Mahirap po nila at ngayon pa lang, mukhang inaamin na po ng mga politikong ito na si BP Sara po ay talagang future president. Kaya hindi po, lalo na yung mga congressman, ako mahilig magtulong-tulong yan, di ba? Nagtataka tayo, walang nanawagan na congressman na mag-resign si BP Sara. No? 1 congressman lang. Siguro hindi nababaan ng memo. At meron pong dalawang mayor lang. So hindi po naging popular
yung panawagan na to, wala pong kumagat, no? Kaya po naging ganito yung pasya. Tingin ko naging ganito yung pasya. Pero meron naman po na para hindi po mapahiya masyado yung ating Vice President, yung ating pong First Lady, yung isa pong sinabi niya na yung tato, di ba? Para naman pong hindi magmukhang tangingot ang ating First Lady dahil nabanggit niya po na matitino ang kanyang anak dahil walang mga tato. Ito hindi po na reaction ng PNP, no? Pinabubura po lahat ng mga visible na tato sa mga kasapian ng PNP. Hindi ko po maintindihan kung matutuwa po ako o maaasar kasi po ako, hindi po ako nagpatato, hindi dahil sa kung ano pa man, no? Paniniwala ko to eh. Pero may mga naniniwala po sa tato. Yan po ba ay matagal na? Hindi ko alam, hindi ako nag-PNP. Yan po bang bawal ng visible na tato ay matagal na pong pinatutupad yan ng PNP? Meron po bang ganyan yung napatakaran na yung mga bilang kung ikaw ay magiging pulis, ay bawal kang magkaroon ng tato? Kasi parang napakatindi naman ang timing ng pag-uutos ng pagpapatanggal ng mga visible na tato sa mga miyembro ng PNP pagkatapos ng interview kay First Lady Lam, no? Matapos interviewin at matapos niyang masabi na mababait ang kanyang anak dahil walang tato, ay biglang in-order ng PNP. Ano po ba ito? Totoo, dati na ba ang PNP ay bawal magpatato o bigla nyo naisipan in support of the First Lady? Hindi ko po minamasama kung gusto nyo suportahan yung First Lady. Kasi nakakapagtaka lang. Di ba? Nakakapagtaka. Kung bakit anong merong power yung First Lady para baguhin niyo yung patakaran niyo sa pagtatato. Pero kung meron ng patakaran ng bawal magtato, okay lang. Nagtatanong lang po sa mga PNP. Wala bang PNP dyan? Sa mga viewers natin, wala bang PNP? Kasi hindi ko alam eh. Wala akong ideya kung bawal talaga magtato sa PNP. O gustong mahirap po kasi yan. No? Kahit wala kayong patakaran, para lang po, hindi ko alam kung ano ang tawag dun eh. Yung babaguhin po natin lahat ng ating mga yung magbabago tayo ng mga patakaran na wala naman pong kinalaman sa pagiging mabuting pulis. Okay. Wala talaga, no? Walang nakakaalam sa inyo, no? Pare-pareho tayong walang alam kung may patakaran na ganyan ng mga PNP. Alam ko may PNP rito na pumapasok si nakalimutan ko na. Okay, punta na po tayo. Na-amaze lang po ako, no? Paano nangyari yun? Okay, punta na po tayo rito sa pinakatampok na balita. Ito na lang po yung binalita sa lahat sa Twitter. Ngayon, magtatanong po ako. Ano po yung dahilan, no? Sabi po ni Pangulong Marcos, no reason to replace VP Sara as DepEd Chief. Yan po, no? Pero may sinabi po rito, no? May katwiran po. Ito po yung katwiran ni Pangulong Marcos. Bakit hindi niya tatanggalin, no? Sabi ni Pangulong Marcos, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. If they don't do their job properly, all the other things are not part of the discussion. Yan. Kapag hindi ka nagkasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin.
Kapag hindi talaga marunong o korap, yan pala yung pamantayan ni PBBM, no? Kapag hindi marunong o kaya korap, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. O, malinaw hindi po korap, hindi po siya tamad, at hindi po siya hindi marunong. So lahat po ng mga paninira kay Inday Sara Duterte kaya dapat tanggalin. Hindi qualified. Kalokohan po yung hindi qualified. Isa lang po ang qualification, no, para ka maging cabinet secretary. Una, inappoint ka ng Pangulo. Ikalawa, ikaw ay inaprobahan yung appointment mo ng Commission on Appointments. Pero po sa kaso ng Vice President, hindi po dadaan sa Commission on Appointment yung appointment ng Vice President. Kasi halal siya ng tao na pinakamataas, pangalawa Ibig sabihin, automatic po yan. Pag inappoint siya ng Pangulo, yun na yung qualification. Kaya napakarami pong mga ugok dito na nagmamarunong sa politika. Kasiraan po yan ng halimbawa po, sabihin natin na alter ego kasi, di ba, ng presidente yung kanyang secretary. Kaya po, kung sakali po yung sinasabi nyo na unqualified, nilagay lang doon dahil kaibigan o kaya may utang na loob o kung ano pa man, yun po magiging burden yun ng Pangulo, no? Problema po ng Pangulo yun kasi inappoint niya kung hindi naman qualified. Kaya po yung sinasabi nyong hindi qualified, ano ba qualification? Binoto nga ng tao yan bilang Vice President ikalawa, yun po yung sabi ng Pangulo, no? Bakit ko naman tatanggalin yan? Hindi naman siya korap, matino naman, marunong naman. Bakit ko tatanggalin? Ikalawa, sa usapin naman ng asawa, ito po ang sinabi niya. My first reaction is what a lucky husband I am, that I have a wife na very protective sa akin. Kapag may nakitang hindi maganda sinabi tungkol sa akin, she gets very upset. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education, and I think she also understands as a wife. Okay, sa madaling salita mga kapatid, ang sinasabi ni Pangulong Marcos, no? Regardless, kasi hindi naman politiko yung kanyang misis Tsaka, tama po yan, no? Makita naman namin na kayo ay may paninindigan, hindi lang po sunod na para pabulaanan na rin po, no? Pinabubulaanan na po ni Pangulong Marcos na lahat ng ginagawa niya ay sinusunod niya si First Lady. Ito pong hindi hindi niya pagtanggal sa DepEd kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, ay patunay po yan na hindi siya under. Ayos ba? Ayos ba, PBBM? Hindi po under si PBBM. Katunayan, inaprobahan to ni First Lady. Katunayan, pumayag si First Lady na. Biro lang. Biro lang, PBBM. Okay. Pero, ang katotohanan po, yan yung no? Yan yung magandang as a politician, ganyan talaga sasabihin ni PBBM. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, bagsak, no? Bagsak po ang rating ni PBBM. Ito na po ang pinakamababang rating ni PBBM sa kanyang wala pang 2 taon. Technically, wala pa siyang 2 taon sa panunungkulan. Yung mga ibang pangulo po, bumabagsak ng todo pag malapit na pong matanggal, pag malapit na pong si PBBM yata yung pinakamaagang ang bilis ng pagbagsak. No?
Maliban kay Gloria. Kasi si Gloria, simula pa lang, bagsak na yung rating. Wala nagkagusto talaga kay Gloria. Pero si PBBM, mula po sa napaka-popular po niya, ang bilis po ng pagbagsak. Ngayon, masabi natin, wala na po yung popularity ni BBM talaga. Nagsimula po yan, buhat po ng tirahin nila si Sara Duterte. Aminin man nila at hindi. O, yun po una. Bagsak na nga rating ni PBBM eh. Tatanggalin niya pa yung... Biruin nyo, ano po epekto nito? 'Di ba? Sasabihin ng mga tao, anong klase kang leader? Kaya bumabagsak yung popularity mo. Kaisa-isang cabinet official na mataas. Tatanggalin mo pa. Yan po, utak na ng politiko yan. No? Kumbaga, excuse me for the term, mangga na. Sa mga ganitong pagkakataon, pairalin na po ang mangga. Di ba? Ayan yan. Kaya kung akala po ninyo, itong mga anti-Duterte na pro-BBM, kung akala po ninyo na tuwan-tuwa kami, nananatili. Tuwan-tuwa kami kasi nakakapang-asar kami sa inyo eh. Na kahit na anong hikayat ninyo, dahil sa kabugukan nyo, hindi nyo naiisip na mas kailangan ni PBBM si BP Sara sa tabi niya ngayon para mag-appear na medyo may konti pang magaling sa may kagalingan pa tong some semblance of excellence itong kanyang pamunuan. Taliwas po sa iniisip nyo na si BP Sara ang nagpapabagsak ng popularity. Baliktad kayo. Si BP Sara nga yung sumasagip na lang dito sa gobyernong ito. Yan po ang katotohanan. Pinakamataas ang rating. Hindi po nagmamakaawa o pinang-aawa namin. Kung kami lang masusunod Eto magtapatan na tayo mga tulongges na makikitid na utak lalo na yung mga vloggers, no? Ni PBBM. Kung kami lang po masusunod, ayaw na namin si BP Sara dyan sa inyo. Parang may utang na loob pa si BP Sara na manatili dyan. Okay, so anyways, ganun po talaga, no? Yun po ang eto ngayon ang kasunod, no? O paano yan? Mike Abe, Coach Janet, and the rest of the gang. Paano yan? Ano na naman ang sasabihin nyo ngayon na ayaw ni PBBM na tanggalin sa pwesto si Sara Duterte? Wala lang din. Palilipasin nyo lang din. Para rin kayong amo nyo eh. Nag-sorry na ba kayo kay BP Sara? Nung binabanatan nyo sa no comment, nag-sorry na ba kayo? Ang dami nyo ng utang Sa no comment, sinabi ni BBM na hindi naman daw dapat talaga nagko-comment si Sara Duterte, di ba? Nag-sorry na ba kayo? Na inequate ninyo yung no comment sa pagiging pro-China? Wala lang. Palilipasin lang. Baka makalimutan. Yan po ang pagkakaiba nyo sa akin. Ako, alam ko kung kailan ako nagkamali. Pwede ba naman yun? Ang kahulugan ninyo na no comment, pro-China Ang kahulugan nyo na no comment, traitor si BP Sara Nung sinabi ni PBBM na hindi naman niya trabahong mag-comment tungkol dyan. Wala lang din sa inyo. O ngayon na naman. Gusto nyo na mag-resign dahil delikadesa. May delikadesa pa kayo. Alam nyo ba ibig sabihin ng delikadesa?
Okay. Punta na po tayo rito kay Ping Lacson. Ang sinabi ni Ping Lacson, eto in reaction po dun sa mga nagsasabi na sila ay, 'di ba kamakailan lang, umapalag sila Amy Marcos, sila Bato, na hindi naman kasama sa pinag-usapan natin yung in-insert ninyo na almost 500 billion, no? 500 billion, no? Insertion sa budget. Tapos nangantyaw pa yung mga taga House of Representative. Ang sabi ng taga House of Representative, pirma kayo ng pirma nang hindi nyo binabasa. Sila na nga yung nagpalusot. Sila pa galit. Sila pa yung nangantyaw, di ba? Parang mga ano yan, parang mga shoplifter. Na pag nahuli po siya, galit pa ba yung shoplifter? Palusot po yun eh. Nahuli kayo nagpalusot eh. Dati na palang ginagawa ng House of Representative yan. Nung senador pa si Pampilo Lacson, kinukwento niya rito kaya Ted Filon, no? Ginagawa na po yan ng House of Representative. Kaya lang, pinapalagan nila. No? Pinapalagan nila nung mga senador noon. Kasi nagbabasa sila eh. At ang pinakamatindi, sabi ni Tito Soto, ayon kay Pampilo Lacson, ang pinirmahan lang ni Tito Soto, yun lang dating, kumbaga, sa BICAM may pinagkasunduan na sila, di ba? Tapos na yung BICAM, may i-insert pa yung mga House of Representative, papipirmahan sa Pangulo. Hindi po nakalusot kay Pangulong Duterte. Yun po yung pagkakaiba. Kaya nagsisisihan ngayon, House of Representative tsaka yung Senate, di ba? Sino may kasalanan sa kanila ng insertion? Yung bang mga nag-insert ng budget o yung pumirma ng hindi binabasa na may insertion pala? Anong paliwanag ni Ping Lacson? Pinakamalaking veto ni Pangulong Duterte yun, yung insertion na yun. 90 billion binito ni Pangulong Duterte. Dahil alam niya, yun na pagkasunduan, siyempre meron kang alam dyan. O siya, pwede mo na bang, yan po yung tinatawag na intelligence. Alam niya yung pinagkasunduan sa BICAM, tapos alam niya na siningitan ng mga taga-house. Binito niya. Yun po yung pagkakaiba ng presidente, magagalit na naman kayo. Nagbabasa po si Pangulong Duterte. Alam niya yung insertion ng House of Representatives. Binito niya. Hindi makakalusot sa kanya. Once kasi na pumirma ka dyan, katulad nung pinagmamalaki nitong mga congressman, pirma kayo ng pirma nang hindi nagbabasa? Ugali ba ng mga senador yan? Tama yun. Pero hindi po sila na nakalusot kay PRRD. Veto ang inabot nila. Ganun po ang mamuno. Wala pong sisi-sisi. No? Pag dumating yan sa table mo at pinirmahan mo yan, wala ka ng ibang sisi nun. Ikaw na yun. Dito sa pamunuan na to, panayihanap ng sisi. O katulad niyan. Ano na nangyari? Kinukut nyo pa yung Chinese Embassy. Na ano yung pinag-usapan ninyo? Bakit nyo nilihim? Ano yung pinamigay ni Duterte? O nang binuweltahan si PBBM ng Chinese Embassy? Ano sinasabi ni PBBM na hindi niya alam? Briefing namin ang gobyernong ito. Panay nga namin briefing sa kanya. Wala na. Dehin bokiki na. Baka makalimutan na lang. Hindi po namin makakalimutan na kayo po ay briefing ng China, na kayo po, ang gobyerno nyo po ay nakipag-enter ng new model sa China
Yan po yung dahilan kung bakit galit na galit sa inyo yung China. Hindi po kay Duterte. Kung bakit po kayo nagkakabombahan tayo ngayon dahil dyan sa kasunduan nyo sa China. Babaliktarin nyo pa. Yun ang problema. Wala nang umaamin ngayon. Ang problema kasi sa gobyernong ito, tatahimik na lang pag naku-question. Katulad nun, question o na-question siya. Sinabi ng Chinese Embassy na briefing. Sinabi ng Chinese Embassy na meron silang new model, kasunduan. Tawag new model. Pag nabibisto po, tahimik lang. Wala na reaksyon. Lilipas din. Marami nag-react dun sa droga. Nahuli. 2 toneladang droga. Ano na ngayon? Tumahimik lang. Lilipas din yan. Makakalimutan din ng tao. Ang hirap po ng gobyernong ganito. Sinaasa na lang sa makakalimutan din ng tao. Kino-question na ba? Kino-question ba yung natin, yung sa drugs? Hindi ba effective na, hindi ba tayo napuri? Naging questionable? O manahimik na lang kayo lahat, pare-pareho. Pati media, tahimik eh. Kasabwat talaga. Kasabwat. Ang problema, pag tumahimik pati mga vlogger, kasi nga, preoccupied yung mga vlogger, ang dami naming, unlike sa media, no, yung pagkakaiba talaga ng media talaga, marami silang balita eh. Putya, media yung unang kasangkapan ng manahimik lang kayo. Wala na nag-uusisa sa inyo, media? Kung ano na nangyari ron sa sa driver, ano na nangyari. Wala tayong balita, di ba? Manahimik na lang. Makakalimutan. Papaalala natin araw-araw. Kumusta na po yung swimming pool doon sa sa may Chocolate Hills? Nabuwag nyo na ba? Temporary closure. Temporary lang pala eh. Manahimik lang kayo. Pag wala nang ingay yan, pwede na kayo mag-operate. Temporary closure lang eh. Lilipas din yan. Makakalimutan din ng tao yung galit. Kung nag-operate yan, pupunta talaga ako dyan, makapag-swimming man. Pero, mag-ano tayo? Hindi tayo magla-live. Puta, baka hindi tayo makalabas doon. Mag-swimming tayo, tapos i-tape natin pag nakauwi na tayo dito. Nakapag-swimming na kami. Tapos na. Grabe, no? Lilipas lang lahat. Eto pa isa. Yung nagtinda po ng 25 pesos na bigas. Putya, lugin-lugi pala tayo. Ang bili natin sa palay, 23 pesos. Sabi nakaraan. Kasi ngayon, tumaas na daw ang bili. Ang bili daw natin sa palay ngayon, 25 to 30 pesos eh. Yung sinasabi ko, yung dating bili natin, 23 pesos. 23 pesos, palay pa lang yun. Tapos binenta natin yung bigas ng 25 pesos. Lilipas din yan, badong. Lilipas talaga yan pag wala na nagpapaalala sa atin. May nakasuhan po ba ron sa mga taga-NFA? Binili natin yung palay ng 23 pesos. Pinaghiling natin. Naging kalahati lang daw. More or less, kalahati lang daw. Yung 1 kilo, magiging kalahating kilo. Binenta natin yung bigas ng 25 pesos sa mga traders. Wala na po lilipas din.
galit. Lahat palilipasin lang ng galit. Nag-brownout, unang tikim natin ng brownout sa tanang buhay natin. Unang malawakang brownout sa NAIA. Galit na galit yung mga senador, heads must roll. Ngayon, nakailang brownout na. Nasunog. 20 kotse sa parking lot na NAIA. Nasunog. Wala bang ano ron? Wala man lang tagapatay. Lilipas din, no? Yung galit natin sa NAIA, hindi na nga tayo nagagalit sa NAIA. Nakasanayan na natin eh. Yun po mga stage, no? Kalimutan na lang na sanay na kami dyan sa mga kapalpakan sa NAIA. Bakit pa kami magagalit dyan? Sanay na kami dyan. Wala na. Wala nang investigasyon, wala na lahat. Nakailang brownout pa tayo sa NAIA. Wala na pong nag-iimbestiga. Wala na pong nagbabalita. In passing na lang. Brownout na naman sa NAIA Terminal 2. Brownout na naman sa NAIA Terminal 3. Nakalipas na eh. Tapos na yung galit eh. Galing, no? Ang galing ng gobyerno, no? Basta palipasin nyo lang. May nagtanong pa po ba sa atin kung may napakulong dun sa nahuling bigasan? Tatandaan nyo pa yon? Nakanta tayo, no? Isang malaking anong tawag doon? Tambakan, hindi tambakan eh. Anong tawag doon sa imbakan ng bigas? Ang laki-laki, ang dami-daming bigas. Kinumpis ka natin, hindi natin natukoy yung may-ari. Tinitiya ko sa inyo, magtanong kayo sa kapitbahay, kilala may-ari nun eh. Kanino yung bigasan na yan? Ay kay Don Pablo Escobar. Sasagot, wala na napakulong doon na smuggler. Warehouse. Di po ba? Naipamigay na yung bigas. Yung may-ari ng warehouse, hindi man lang nakilala. Nakalimutan na natin. Lilipas din yan. Magagalit yung mga tao. Lipas yung galit. O ano pa mangyari pag nalipasan na tayo ng galit? Kasi, tsako sa inyo po. Tanong nyo sa kapitbahay kung sino may-ari. Kanina yung bigasan na yan? Kanina yung warehouse ng bigas? Kay Don Clemente de la Mancha. Pucha, di hulihin yung anak ng pupa. Lilipas din eh. Lipas na mga galit natin eh. Ikaw na lang nga nagpapaalala niyan ba doon, putanda? Marami ka nang alam ba doon? Ano pa ba yung mga pinalilipas natin? Anak ng pupa yan. Nabalita yung mga kubul-kubul. Lilipas din yan. Hay.